Diba? Now, people have lost trust in the government and government officials. Government officials ka. Ay, government officials. Government official ka. At ikaw ang umamin. O, di, guilty ka na. Nawala sa iyo ang trust ng tao. Yung iba, hindi pa naman umaamin eh. Ikaw lang umamin. O di, okay ka na. May admission ka na eh. Di ba? Numero 1 kang suspect. Numero 1 kang suspect. Numero 1 nawala ng trust at tiwala ang tao sa'yo. Kaya, sabi mo nga, who can blame them? Hindi mo sila masisisi. Hindi mo sila masisisi kasi umamin ka ng suspect ka. At umamin ka na wala ng trust sa'yo. So what if we all just resign? Since ikaw ang unang umamin, mag-resign ka. Umalis ka na sa position mo. Diba? So we do not need snap election. Mauna ka. Okay? From the president, hindi. Bakit? The president is doing his job well. Diba? Siya lang, tandaan natin mga kaklir, siya lang ang nagpa-imbestiga nito, kaya kayo ganyan. Kaya nangyayari sa inyo yan ngayon. Dahil nakikita kung saan ba nagmula ang insertions. Diba? Sabi niyo matagal na to. Daming ghost projects na nakaraang administrasyon. Nagpa-imbestiga ba si dating Pangulong Duterte? Hindi, di ba? Bakit? Kasi may build siya. At dahil may build siya, at sa panahon niya, hindi nagkaroon ng turnover sa local na mayagpag ang build, na mayagpag ang DPWH. Sige, tingnan niyo yung history, mga kaklir. Di ba itataka nga ang Quezon City, si Governor, Bulacan Governor, Daniel ba yun? Ano pangalan niya? Fernando. Hindi. Fernandez. Tama ba? Fernando. Magkatunog kasi. Si Bulacan Governor na wala sa kanilang turnover. Bakit? Ang sabi daw kasi ng DPWH, especially during the time of dating Pangulong Duterte. Wala kayo. National may awak ng DPWH to. Kaya hindi na aring makialaman lokal. Utos yun sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Diba? Sabi ko sa inyo diba? Saka, alam mo mga kaktir, wag niyong angkinin ang isang pagpapasikat sa isang tao. Why? Hindi kayo. Destiny to na ibibigay ng Diyos kung gusto. Diba? Ay, hindi ako naniniwala sa kingmaker. Galing yan sa taas. Kahit napakagaling mo at kayo yung pinakamagaling. Diba? Kahit kayo pa yung bar top notcher at kayo yung first take lang sa bar. Diba? Kahit kayo pa pinakamagaling, kung hindi naman sa inyo ito mabibigay. Sa akin lang mga klira, kung isang papel, isang bagay ay hindi nakaukit, diba? Hindi yan mapupunta sa iyo. Kaya wag magmamalaki. Diba? Wag magmamalaki na, oy, ako nagpasikat dyan. Diba? Fake news yun, wag. Wag niyong ariin kung ano yung kaya ng Panginoon, kung ano yung ginagawa ng Panginoon. Wag. Mga kalili, hindi ako nagpapakarelihiyoso dito. That's what I believe. Even up to now. Kung ako'y naging attorney, syempre may basbas yan. Kung ako'y naging first take at naging cum laude, ay syempre may kasamang effort yun. Pero mga clear, di ba? May kasama pa rin yung help from above. Di ba? Hindi yan, ang wisdom, hindi nakukuha yan, naaaral yan. Pero iba yung bigay eh. Iba yung bigay from above. So, wag mayabang. Wag nyo anuhin ang pagyayabang. Wag nyo i-master. Yun, siguro yun. Yung sa pagmamaster ng pagyayabang, baka meron sila. Di ba? Tayo din ay... So, let's go back. Okay. So, mga klita mo ang presidente, siya ang nagpa-imbestiga nito, kaya kayo nagkakaganyan. Diba? Itong vice president, ito dapat nung pakinausap. Close naman kayo eh. May impeachment ito eh. Pero di ba hinarang? Sino kaya ang humarang? Baka naman pwedeng humarap sa salamin at isipin niya, hinarang ko ba ang impeachment ang trial? Isa ba ako sa humarang sa impeachment? Ng taong supposed to be there should be a public trust. I should always remember that public office is a public trust.
Nakalimutan ko ba yun? Dapat ganun isipin. Itong Senate, kayo nang bahala dyan. Kayo na mag-isip dyan. Kung meron ba kayo pagkukulang. Itong Congress, wag mo nang sadihan yan. Hindi mo kakargo yan. Ibigay mo yun sa iba. Wag mo kasing pangunahan yung iba na parang nagmamagaling ka na parang ikaw lang yung pinakamabait. Diba? Parang ikaw yung pinakamalinis. Because nag-Blessed Sunday ka. Na may Blessed Sunday reflection ka. Sana dapat noon pa. Kasi para alam nyo na kung anong ginawa nyo, kung dapat may impeachment o wala. Di ba? Yun lang yun eh. O saka dapat nung ka pa nag-reflect para malaman mo kung pumatay ba si dating Pangulong Duterte, dapat ba kinampihan mo? Dapat ba? Diba? Yun lang yun eh. Saka dapat nagre-reflect ka rin, Senator, unsolicited advice to. Dapat nagre-reflect ka rin, bakit? Sana kinausap mo yung mga tao na biktima ng EJK sa war on drugs. Diba? Dapat diba? Mas masa dapat. Dapat mas tama. Okay. Wait, wala Sana ako. So, ito, hanggang dito ka na lang. Muna. Ito sa Vice President, kung kaibigan mo naman, tingnan mo na lang kung ano ba nangyari sa kanya. Di ba? Sa President, huwag ka na makialam. Ginagawa ng Pangulo yung trabaho niya. No incumbent from above can run for one election cycle. Okay? National government has its bureaucracy and will continue to run. Bakit? Mayor ba yung asawa niya ngayon? Mayor, no? Kasi ayaw niya matanggal ang mayor. Governors, mayors, and barangay chairpersons are generally trusted. Are generally trusted. And will be in place. Diba? Okay? Matagal ka na sa politika, Cayetano, ayaw mo nang umalis, nasanay ka na sa katiwalian. Romel Gonzales. Diba? Mandadamay pa. Magsilbi ka muna sa Pilipinas, hindi iisang tao lang sa mag-suggest ng snap election, Rodi Dizon. Diba? Papasnap election ka. Hindi naman ang Pangulo may problema. Ang Pangulo, nandoon tatam. Sa Masbate, pumunta sa Pampanga. Kayo, ano? Diba? Habang lumindol sa Cebu, nagdidebate pa kayo dyan para sa house arrest ni dating Pangulong Duterte at sinasabi mo na nakakaawa siya. Although hindi mo alam yung kanyang health condition. Yung namatayan ba? Yung namatayan, did you ever pay a visit, man lang sa pamilya? Diba? Ikaw ay public servant. Para sa lahat ka, para sa Pilipinas ka. Para sa taong bayan ka. Hindi para sa mga Duterte lang. Tanong ko lang naman kung na-visit mo. No drama. Drama nga itong sinabi mo eh. Dramang-drama na eh. Diba? No excuses. No recycling. Just as clean slate for the Filipino people. Wow. Diba? Kung clean slate for the Filipino people, sana inalaw mo na yung kapatid mo na tumakbo? Diba? Hindi, ikaw na sana nagsenador, yung asawa mo, hindi na tumakbo. A turning point to renewal and revival. Wow. Isa the people, ito mga kriri, tinan mo. Read between the lines. Ito ang basa ko kay Senator Cayetano. Kung mali ako sa basa ko, di sorry. Kung hindi niya to, sasabihin na tama yung basa. Instead of people power, see? Dito sa salitang ito, mga clear, nag-i-insinuate siya na people power is possible. People power can be done. Or baka nga sure na siya na dapat magtawag na ng people power. Sinatel lang niya, di ba? Medyo mahinhin lang ang dating na salita niya. But yun pa rin ang tingin kong panawagan niya. Instead of people power, sacrifice from people servants. Di ba? Why do you have to say, instead of people power, are you calling for one? Ayaw mo lang pahalata? Ayaw mo pahalata? So, di ba? Instead of, di ba, parang condemning this people power, instead of appeasing the people that we are doing everything for you, we are investigating, we're doing our jobs,
don't worry, we will have these people, the culprits will have to pay and we will give you justice. Instead of doing that, ito yung pinapanawagan niya. So akala nyo, sa akin and I'm sorry for this with all due respect to Senator Cayetano, kahit sabihin mo na ikaw ay madasalin and a blessed Sunday reflection, I think, kung maliman ang interpretasyon ko, there is a calling for people power in a very subtle way. Opinion ko to. Hindi to opinion na Malacanang, hindi to opinion as a palace officer, palace press officer. Hindi. Pero if you will read between the lines, instead of people power, are you calling for one? Kaya ang sasabihin mo na lang, kaysa mag-people power kayo, bakit? Gumagawa kayo? Nagko-contemplate ka ng people power? Diba? Why it did cross your mind? The word people power. Unless, yan ang gusto mo. Diba? So instead of people power, resign na lang tayo lahat. Resign ng Pangulo, mula Pangulo hanggang Congress. Diba? Kumpiyansa si Mr. Tenke sa panawagan niya ng people power. And sa snap election pala, no? Alam niya namang malabo mangyari. Kaya nagdedeklara ang presidente ng snap election. Pag marami nang nadidismay sa pumumuno ng PBBM. Mga kalahati na nandidismaya sa mga taong bayan sa pamumuno niya. Yun magtatawag ng snap election. Malabo yung malabo yung panawagan niyang ganun. Panawagan ba yun opinion niya? Pero parang panawagan na kasi sinabi niya dyan na huwag naman tayo mag people power mag-snap election lang Napakalabo pa sa tubig ng kanal yun. Parang si din to, isa yung kanila pattern, si Rowena Guanzon. Kaya ganun din yun Yan. Palibasa mga nabubulgar na yung mga nila, katiwalian nila Pagka nga naman sakali na hindi naman mangyayari, sakaling maupo si Sara, magtagumpay sila sa people's power, o kaya manalo sa snap election, di maupo si Sara. O di ayahin na naman, yung mga kriminal, mapapawalan sala na naman. Yun. Yun ang mga pansariling interest lang.